Hindi ako guro, pwede ba ako dyan? Yes, why not? My own story. Nung nandyan ako sa Pilipinas, AB Political Science ako. Since hindi ko magamit dito, dito pa lang ako nag-aral ng pagtuturo. Kasi nakita ko na may dignidad, rinerespeto, they valued teachers here abroad. So I decided to learn, study teaching here. May paraan ako dyan. Ang kulang lang sa'yo is methodology. Magaling ka na sa lahat. So, yung papaano na lang magturo ang ituturo ko sa'yo. Yes na yes, you are accepted. I will put you in a different category level. So, pakiantay lang po ang ating mga groupings. Ilalagay ko kayo sa bawat grupo, and then you have designated, assigned personnel to assist you. So, please watch on my next videos kasi ididetalye ko na lahat-lahat. May kwento ako. Nung nandyan ako sa Pilipinas, I dare to dream to become a teacher dahil nakikita ko sa teacher ko lagi siyang tulala na nag-aantay ng tricycle kasi walang laman yung ATM, delay ang sahod, maliit ang sahod, nakakapraning talaga. That was my teacher in my university time. Nung elementary naman ako, nakita ko yung guro ko. Ayaw niyang magturo. Mas gusto niya na sinisilip yung mga bulaklak, yung mga flowers, kasi magaganda yung mga flowers natin dyan sa Cordillera, di ba? Yung mga ilang natin na tumutubo dyan sa bundok, mga daisy, roses. So, mas gusto ng teacher ko na sumisilip-silip siya hanggat maubos yung oras. And then, sumunod, nag-garden na lang siya. Nagtanim na lang siya ng pechay, tapos ipinamigay sa mga kapitbahay. Tapos ako ang ipinalit niyang guro. So, I was high school that time. Tuwing magbabakasyon ako, bagong mukha ako. So, malakas yung dating ko. Ako yung pinagtuturo niya kasi gustong-gusto ako ng mga bata. So I discovered that I have a charisma, or I have this somehow little talent or gift in the teaching, because they were demanding me to come back, Freda, come to teach us, please. So after that, I didn't dream. I never wanted to become a teacher. Kasi it's very disgusting dyan sa Pilipinas. It's just the most abused profession. Kaya nga nagsusundalo yung mga lalaki. Pumapasok na lang sa pagkasundalo dahil kahit papaano ay mas mataas yung sahod sa sundalo, di ba, kaysa pagtuturo. So, yun muna ang kwento ko. Join me sa next vlog ko kasi meron na akong naitayo na center kung saan doon ko kayo dadalhin. Ilagay ko kayo sa groupings, and then I will sign a designated personnel to entertain you and to i-assist ka kung papaano mag-umpisa. Everything is in a system, kaya huwag tayong bibitiw mga teachers. Remember, you are a catalyst of change. We can change the world. Sino ang pinakamakapangyarihang babae na pangulo dito sa Europe? Si Merkel ng Germany, di ba? Dati siyang guro, nagtuturo siya ng English at Latin. So,
at kilala siya bilang pinakamakapangyarihang babae dahil nagawa niya ang humanitarian aid na nagkupkup ng napakaraming refugees. That's how teachers change the world. Huwag na tayong lumayo. Diyan sa Pilipinas, si Miriam Defensor Santiago, dating nagtuturo dito sa ibang bansa. Si Grace Poe, dating teacher dito sa ibang bansa. Lahat OFW. Kaya huwag tayong don't give up. You are the greatest teacher. At dito sa kinaroroonan ko sa Eastern Europe, which is 10 times nakalaki ng Pilipinas, probably they are needing around like 50,000 Filipinos OFW workers. And you teacher, you will gonna be the target hiring categories. Kasi dito, guro talaga ang hinahanap. Maganda kung may background ka ng nursing at the same time, that's fine. But at least you know how to teach, methodology. Yun lang yung ididiin ko na ituturo sa'yo. Kahit hindi ka education degree. And kung nagawa ko, kung nakaya ko, makakaya mo rin, di ba? So, that's all for now. Next vlog natin, isasalang ko na po yung center na nagawa ko. Yan din yung center ko dito, which is 14 years, more than 10 years existing here. Ang pagkakaiba lang ay I was teaching face-to-face kasi malaki ang kita sa face-to-face na pagtuturo. Tapos madami kang makukuha, matatanggap kapag face-to-face dito. Yeah, you can do online, why not? Kung ayaw mong umalis dyan sa Pilipinas, hindi mo maiwan ang mga pusa mo, mga aso mo, yeah, you can teach online. But like what I said, dito face-to-face yung demand nila. And very much appreciated kasi kung you know, nararamdaman mo yung tinuturuan mo kaysa yung sa screen, di ba? So, yan muna mga ka-teachers. And napakaginaw dito, winter na winter, mabilis ang oras. Ang isang araw nyo dyan sa Pilipinas ay kalahating araw namin dito. So, pasingit-singit akong nag-vlog habang nagtratrabaho. Okay? Dito pati, bigyan ka ng sariling bahay. Kumpleto yan, pagkain, pamasahe, lahat ibibigay nila sa'yo kapag guro ka, yung nagtuturo ka ng one-to-one. It's like you are a treasure.